Mayong buntag mga kaigsunan and welcome no sa ato nga programa ang Buhing Kamatuoran. And today is Thursday and we're going to explain again sa maong topic nga diin atong ginahisgutan about family. And nindot man no ang maong panaghisgot tungod kay makita nato ang maong mga scenario diin unsa nga bahin atong i-correct concerning raising our family into God-like family, a Christ-like family nga diin gusto ipaabot sa Ginoong Dios. So karon nga buntag mag-learn na pud kita no unsaon nato pagdisiplina sa atong mga kabataan, and we're in the part 3 na kita, but allow me this morning nga atong pagkuhaan niini is from the book of the Bible, in the book of Proverbs. So giingon din niya in Proverbs chapter 22 verse 15, a child's heart has a tendency to do wrong, but the rod of discipline removes it far away from him. So ang rod of discipline magapalayo sa iya sa pagka makasasala sa pagkadautan. So muna nga need gyud ta mga kaigsuonan mo disiplina gyud isto mga kabataan. Kung dili gyud nimo idisiplinahon imong anak, matud sa tong pagtuo no, maulawan lang ka kita, ikaw ang ginikanan, muani ka sa pagkabadlungon sa mga bata. Tungod kay giingon sa pulong sa Ginoong Dios, ang ilahang kasing-kasing ga binuang gyud ay naa gyud ang tendency sa paghimog sala. Muna matingala kita no nga kung dili nato tudloan sila og dautan, ang dautan hinuon mo oy makuha nila. Pero og tudloan nimo sila sang mga maayong mga butang, lisod nila i-catch up. Tungod kay ginasulat na din sa pulong sa Ginoo in Proverbs 22 verse 15, a child's heart has a tendency to do wrong. So muna nga ato gyud ay disiplinahon atong mga kabataan. So igsuon, we have 3 things how to discipline our children. Ingon nga naaman ang maunga VAUSI, violence against women and children. So unsaon man kay mo, usually mao na ang kasagaran nga pangutana, pastor, unsaon man namo nga madisiplina among anak nga naaman ning balaod karon, maglisod na mi pag-impose niini, unlike sa una kay gamayng sayop ga ka kita man og naaman ang balaod. So according to the Bible, we need to discipline our children tungod kay mao kana ang makatabang sa ilaha. Now doon na kita makutlo karon nga tulo unsaon even though ang mao nga balaod nag-existar. So doon ay tulo nga diin dili makasupak sa balaod sa kalibutan. Number 1, start with talking. So istoryaha gid sila, pasabton nimo sila. Kining talking or briefing sa imong mga kabataan, it is our communication sa ilaha. Tungod kay wala ni mahimo sa mga ginikanan, munang largo ra og implement, munang ang atong mga kabataan ga ka-spoiled or ga ka-rebuilding. So muna nga largo-largo no, muna kung atong lantawon din hiya, start with talking. Istoryaha sila. Diha nimo no ipasabot, diha nimo i-communicate nimo sila. Dili pwede nga mahimong pahuwasanan sa atong mga kaguol o kasakit ang mga kabataan. Dili na pwede. Number 2, orientation. So sa part sa atong pagdisiplina, we need to i-orient na to ang mga kabataan. Ato silang pasabton nga mauni panahon nga masuko ka, ipasabot nimo sila sa do's and don'ts. Mauni ang angay himuon, mauni ang dili himuon. So ipasabot nimo sila, i-orient nimo sila sa trabahoon sa balay, kung masayop ka mo niini. So mauni ang mahimong konsekwensya. Posible mauni unsa ba ka ang konsekwensya imong himuon, dili ba nimo sila pagamiton sa cellphone, dili ba kanimo sa tagaan og allowance, or di ba kanimo sila palitan sa mao nga gikinahanglan nila. So i-orient gyud nato sila. Mao ning panahon nga dapat na mo sa balay, ug mao ning panahon nga dapat
makagawas mo morning oras. Dili man punta ng panahon no nga ang ato mga kabataan pasagdan nato diha sa gawas sa balay. So dapat i-orient gyud nato sila. Istoryahon gyud. Pasabto na sila balik-balik na nangabahin. Talking, start with talking. Number 2, orientation. I-orient mo sila ang mga bata. Kaya usahay no na ay mga ubang mga bata nga wala ma-orient, wala po orientation sa ginikanan. Muna nga ang ilang hunahuna nga dili sila bilong nining panimalaya. Ang hunahuna nila nga ora wala sila labot mo nang tungod kay bisita ra sila, mo nang dili sila motabang sa trabahoon. Kaya ang ilang paminaw wala man sila ma-orient nga nak ikaw amo trabaho, ikaw amo dungag, si maupod ni ang hugas, maupod ni ang trabaho ni ini. So gina-orient, ginapasabot gyud. So kung wala ka na ginikanan, mo nang ang feeling ang hunahuna sa mga bata ay bisita ra ko sa balay. O, muna ang kakahitabo na kita maginikanan, mabalik sa ato ang mga trabahoon. So ipasabot yun mo. Number 1, start with talking. Number 2, orientation, program, do's and don'ts, i-explain mo diha apil. Number 3, implementation. So diha na pag-implement. Pagkahuman mo sila gina-istorya, ginapabalo. Then number 2, gina-orient sa trabahoon, gina-orient unsa ang angay himuon o dili angay himuon. And number 3, implement. So pag mayon kag mauni pag masayop mo, diha nimo implement ang disiplina. Dili kay puro ra pud disiplina, dili ra pud kay puro ra pud mauni siya. Dapat na apud tong soft nga pag-istoryahanay, banding sulod sa panimalay. Diha sa banding apil nimo no, maistorya nimo sila ug uban pa. So muna igsuon, don't implement discipline, take note, outside the house. Ayaw pag-implement og discipline outside the house. Labi na karon nga natay vowsy. Munang dakpon jud ka sa gobyerno. Kung adto ka gabunal sa gawas sa imong balay, gawas sa balay sa kalsada, sa gawas diha. Bisan pag naapa ka diha, stricto kayo na. Basta mabidyohan ka nada ka diha, ga-implement ka. Bisan pag napaka diha sa kural, wala ka nagawas kay balwarte nimo kana, pero diha ka gabunal ginaligid nimo bunal imong anak, mabidyohan ka, pwede ka dakpon sa balaod. Munang ayaw pag-implement og discipline outside the house. Diha gid ka sulod sa imong balay. Tungod kay ikaw ang nay authority diha. So ipasabot nimo. The goal is that when they go out, they are the product of your discipline. So munay goal na to aron makabaton kita ni ining reformation programs to mga kabataan. The product of your orientation, and you are the boss who have the authority, not the child. So, ang product sa imong pagdisiplina, imong orientation is ang resulta sa kinabuhi sa mga bata. So, kung unsa ka sa pagpasabot nga na. So, muna mga kaigsuon, no? Hinauta nga doon natin nakutlo ni ini o makatabang kini sa inyo ha. Munang sa pulong sa Ginoong Dios, balik kita nganong mo implement gud kita bisan og naa ang sa insaktong pamaagi nga dili maka-again sa balaod. So child's heart has a tendency to do wrong, but the rod of discipline removes it far away from him. So istoryahon, stalking, orientation, and then implementation. And then again balik ko nako in summary, ayaw pag-implement og disiplina gawas sa balay. So pagsulod sa balay, diha na imuhang time. So, istoryahon nimo sila pasabton nganong gibunalan sila, istoryahon nimo sila nganong mauni, but 1 2 3 kabunal is enough. Ayon na palabi kay masubra ni ana makapasakit na ka. And ang proper nga bunalanan is ang kinilang sampot. So, hinauta no nga ang kini nga pulong sa Ginoong Dios, ang buhing kamatuoran padayon katabang kanato. A child's heart has a tendency to do wrong, but the rod of discipline removes it far away from him. Na disiplina siya. Father God, salamat Ginoong Dios sa panahon nga mong gihatag. Salamat Ginoong Dios sa higayon, magatuon Ginoo sa imong pulong ug makahatag Ginoong Dios og tabang giya sa mga kabataan sa mong ginikanan nga labi na naglisod ni Ginoong Dios sa mga kabataan nga makita nila Ginoong Dios unsa ang posible mahitabo kung dili sila magdisiplina sila mga anak amhan. Sa insakto pamaagi Lord. In Christ's name gitugyan ang tanan. Amen. Daghang salamat og Ginoong Dios magapanalangin kanato. God bless us.